O, tiga-tutuwa na. Sabi niyo na mag-gag! Kaya mo yun, bakit naman nandito ko yung kanyang buhay? Colorful at full of life. Tila may fiesta palagi sa telebisyon kapag present ang ating celebrity tour guide na si Miss Jolina Magdangal. Hindi ko alam, siguro mahilig lang kasi ako talaga sa mga colorful na bagay. Kumbaga, feeling ko pag naka-colorful ako, masiyahin. Talagang gusto ko masiyahin lang eh. Lalo yung Christmas tree ko, na doon ako nag-start talaga, doon ako nakilala yung pagiging kikay, mabubot, ganyan. And hindi ko ginawa yun para umangat sa iba. Ginawa ko yun to satisfy myself. November 6, 1980 nang ipinanganak si Maria Jolina Perez Magdangal sa Quezon City. Nung mga anak ng mami ko, ang na-expect nila lalaki. So, ang mga na-ready na ng pangalan lalaki, nung lumabas, hala, may bounce. Little schoolgirl pa lang daw ang ating bida. Agaw eksena ang drama niya sa iba't ibang contest kung saan-saan. Basta nung bata ako, mahilig na akong magpasaya ng tao. Mahilig na akong lumabas sa village namin, yung kakanta, sasali ako mag-isa sa barangay contest, singing contest na ang kalaban ko puro matatanda. Alis na ako ng bahay namin, tapos sasali na ako. Pero one afternoon, Destiny decided that it's time for Jolina to start Shine Brighter. Mag-audition ka para kay Ryan Kebab kasi yung office mate ng mami ko, nabasa niya sa dyaryo na extended lang hanggang 3 o'clock lang ng hapon. Kung makapasa po ako, thank you. Kung hindi, okay lang po. Kasi nangyayari ako eh. Kalahin ko naman nangyayari ako. Out of thousands of kids, isa ako dun sa 12 na nakuha. Pero dun sa choir at saka dun sa 14K. So pinapili ako anong gusto mo. At dito na nga unang nasabak sa showbiz si Idol. Dahil sa solo concert na to, naselyado na rin ang katayuan ni Jolina Magdangal bilang isang certified star sa Philippine showbiz. Aranitan yun, big bang yun eh. Make or break yun eh. Parang hindi lahat nagiging successful yung concert. Ngayon, patuloy pa rin ang ating bida sa pagtahak sa iba't ibang direksyon sa kanyang blooming career. Inspire your favorite survivors at may chance pa kayong manalo na LMS phone. Kaya walang BBTO at magbabalik ulit ang Unang Hirit! Sa ngayon, pagka mag-lookback ako at titignan ko yung lahat ng mga pinagdaanan ko, masaya ako. Kasi feeling ko, napagdaanan ko na lahat eh. Lahat ng emosyon dito sa show business na dapat maramdaman ng isang artista o ng isang taga-showbiz world. Feeling ko naramdaman ko na lahat. When we return, we'll invade Jolina's Sanctuary in Tagaytay. Alam mo yung mga teddy bears na yun, hindi yan binili para dito. How many monkeys do you see? Pinakamalaking orangutan. Ito yung pinakamalaking orangutan na nakita ko. Ang kapamukha nito ah! Food and a rikki-tikki-tik in a blue black sheep. Ito. And what's happening? May fear of heights yata si Idol.